eto, si Ate Rodeline, naghihintay na lang ng schedule ng operation. Si Kuya naman, for the first time, pagkatapos ng maraming taon, makakabalik na ulit ng ospital. Balikan po natin si Ate Rodeline dito sa Santo Tomas. Natatanaw natin. Tao po. Namamasko po. Bakit ang tahimik, ha? Kumusta na kayo? Ito po, okay po. Bukas po pupunta ulit kami sa kasama na siya. Si Kuya? Opo. Ano nangyari siya? Ba't kalbo ka? Abay, syempre eh. Basta may dito panahon kaya Ha? may Sino kumalbo sa'yo? yung anak ko, yung panganay, si Ian. Sasabihin ko sana kung buhay pa. Di ba laging ganun ang biro? Pero at least maaliwalas. Oo, para hindi masyadong sobrang init kasi. Nakabalik ka ba sa doktor? Opo. Simula nung last na punta ko, nakapunta ka. Opo. Kumusta? Ayun po, na lang po ako kung kailan yung ko. Sabi, bago daw magkatapusan ngayong April, baka maoperahan na daw po ako. Kasi Maoperahan ka na? marami pong naka-line up. Sabi ko, kasi po ngayon lang kami gawa ng umingi po kami ng tulong sa isang vlogger. Tapos pinakita ko yung sabi ko. Tapos sabi niya, sabi nun ni doktora, marami na dito na gano'n. Shout out natin si na doktora, di ba? Thank you. Kumusta naman si Kuya? Ayun po, bukas pa lang po sa kasi nga ayaw niya munang makisabay sa akin nung nagpunta ako kasi ako daw muna. So, ibig sabihin, bukas uli makakapunta si Kuya. Kami ng dalawa. Pero yung case ni Kuya, hindi pa. gaano katagal, kailan ba huli siya pumunta ng ospital? Matagal na. Ilang taon Kuya, bago yung huling punta mo sa ospital, natatandaan mo pa? Hindi ko na Mukhang matagal na. Matagal na. At ibig sabihin, yung punta ni Kuya bukas, yun uli yung Yun first ulit. time. Magpapanibagong po kami. First time ulit na makakapunta ka ng ospital. Hindi ka kinakabahan. Joke lang Kuya. Pinangingiti lang kita. Ako ang excited eh. Kasi di ba, pagkatapos ng maraming taon, makakabalik ka uli ng ospital. So pray lang. Tuloy lang. Ilang taon ka na nga ganyan? 5 taon na. 5? Biro mo simula dito ulit, pababa, walang nararamdaman. Ang may pakiramdam lang, etong pataas. 5 taon na. So, may reason si God kung bakit sa kabila ng kalagayan mo, andito ka pa rin kasama ng iyong pamilya. Laban. Yun na lang po, dasal po. Dasal talaga ang na. Ayan ang pakiramdam sa wakas, maoperahan ka na. Excited po, kinakabahan. Excited kasi, dahil? Dahil maoperahan na po. Tapos kinakabahan kasi hindi ko alam kung anong mangyayari. Ganun lang. Pero syempre, maraming salamat sa mga kababayan na talagang kahit hindi kayo ano-ano, di ba? Opo. Pero nagbigay ng tulong. Kaya eto, si Ate Rodeline, naghihintay na lang ng schedule ng operation. Si Kuya naman, for the first time, pagkatapos ng maraming taon, makakabalik na ulit ng ospital. Kumusta yung mga bata? Okay naman po. Nabilhan ko ng sapatos yung gagraduate ko. Kasi may gagraduate akong isang grade 6. Yun nga po, nakagraduate na, binili ng sapatos. Tapos yung isa po, nag-OJT, yung isa. Yung si Angela. Yung dating Yung unang in-interview yung dalaga. Nag-OJT po kasi. Pero kung may pakay sa pagbalik ko dito Ano nga sabi ko yung huling punta ko dito? Maglilinis. Kumusta naman? May nabago naman po May nabago naman. Patingin nga kung malinis. Nalinis na yung dito. Oo nga. Kasi di ba itong bahay nyo na to, sabi nga, babagong ginagawa ni Kuya, tama? Opo. Bago ka nagkasakit. Opo. So yung sitwasyon ng bahay nyo ngayon, masasabing kaumpisa pa lang. Kaumpisa lang. Tapos nagkasakit ka, kaya Yun na yun. kung ano yung sitwasyon na yun ngayon, yun na yun. Yun na po. So, ayan. Walang hello ate. Wala po ito walang bintana, walang pinto. Yung dingding nga, bitin pa ano? Bitin pa yung dingding. Tolda lang Tapos, lupa po talaga ito.
Oh, nawala na nga naman. Oo, yung 'di ba sabi ko, yung mga hindi naman kailangan dito, tanggalin. So very good. Itong natitira na lang na ito, masasabing kaya ito ganito. Wala po talagang walang materyales kasi hindi malagyan ng flooring, lupa lang talaga 'to eh. Pasang ka, may lakad? Inom. Init kasi. Blooming ka ngayon ah. Oh? Kasi kuya, napahawak sa kanya. Kaya ikaw, magpapacheck up ka din, ha? Pagaling. Si May, sa iniinom ko pong yun, yung sa dugo. Kaya gan. May binigay kasi sa akin na gamot na sa dugo. Yung pagkakapagpa-check up mo, may binigay na ka na, may Opo. reseta. Kasi baka daw po pagbalik ko mga ilangan na naman ako ng dugo. Kaya pinanuhan ako ng gamot. So ulitin ko lang, yung case mo, naghihintay ka na lang na schedule ng Opo. operation. So hopefully, may schedule ka agad. Opo. Naunawaan ko naman ang hospital naman na yun. Opo. Shout out Batangas Medical Opo. Center. No? Alam ko naman, sobrang dami lang talaga. sobrang Kaya dami hindi po mabigyan ng attention. But this time, yan, At baka least makakapaglambing. Kasi nasa, ako ba, ang tingin ko rito, nasa yung urgency. Kailangan na talaga maoperahan. Hindi lang dahil sa kalagayan mo, kasi kailangan mo lang gumaling para sa kanila. Oo nga po. Tsaka sinabi na po ng doktor sa akin na kailangan na, kasi nag-usap na yung dating doktor ko tsaka yung bagong doktor ko, sabi kailangan na itong ipa-line up nyo kasi iba na yung itsura. Sabi gano'n. Tapos sinukat na naman yung tiyan ko, yun lumaki na naman. Mas lumaki. So, kailangan na talaga operahan. Sabi nung doktor na, yung doktorang isa urgent na to, sabi marami lang line up, sabi. Basta hintay-hintay mo lang po nanay, sabi baka po pagbalik nyo pag nakuha nyo ulit po yung isang result na pinagawa sa kasi inanuhan ako dito. Sabi nakaano na po kayo, basta hintay-hintay lang po, malapit na po, hindi po kayo magtatagal, sabi So, ganun. sa madaling salita, yung sitwasyon mo nakasalalay na sa Batangas Medical Opo. Center. Yan. O, isang magandang ngiti para sa Batangas Medical Center. Palambing po kami, at hopefully may naitatago pa rin para dun sa ibang pangangailangan. So, Opo, kung meron. sakaling maopera. Pero ang ganda kung madadagdagan yun. Kasi alam ko, Opo. alam ko naman, may malalapitan naman ng tulong pag nasa ospital. Opo. Pero ang dami rin pangangailangan na hindi cover sa loob Opo, ng kasi ospital. dalawa kami. Lalo't dalawa. Opo. Ayan. Ikaw for operation. Si kuya, babago, Madami pang gagawin sa marami kanya. pang proseso eh. Babago pa lang aalamin kung ano yung naging problema sa'yo. So, mag-uumpisa pa lang si kuya. Mag-uumpisa uli siya. Kasi ako madami po akong naging din bago ako makarating ngayon sa yung operasyon ko. Madami talaga kaming inano sa akin. Ang daming laboratory sa akin. At ang kailangan talaga doon is panggastos. Opo, kasi kada punta po namin, katulad po ng huling punta namin, ito yung tinarok sa akin. 1+ yan. Ito, may pasa ako. So, may gastos na agad. Opo. Kaya hindi pwede talaga na wala na, maano naman po yung sa Batangas kasi ang libre lang po talaga sa Batangas pag na-confine ka. Paglalabas na. Opo. Kasi requirement yung bill. Opo. Ang problema, yung mga pangangailangan, Oo. once na nandun ka sa loob Opo. na, minsan Talaga. wala daw available sa loob. Opo. Kaya mahirap talaga Nung wala. na-confine po ako, may binili kaming gamot sa labas Kaya yung sahod ng anak ko pinadala sa amin nung na-confine ako nung 1 taon po. Kasi dapat operahan po ako noon, hindi natuloy kasi gawa nung inuna yung tubig sa baga ko. Nung nandoon po kami, 10 days kami doon. Yun po yung naano namin na walang bayad talaga yung sa doon. Pero yung gamot po na bibilhin mo talaga. Kaya siguro maganda yung hawak mo ngayon, madadagdagan pa rin. Opo, sana po. Ay, upo ikaw, Ate Roddy. Ate pa, opo na. Masama daw yung nakahiga eh. Okay ka lang dyan, kuya? Oo. Ha? Okay lang. Maganda. Okay ka lang dyan. Okay lang po. Ano yung kamay? Dadagdagan natin yung hawak ha.
Kasi namumutla na naman yung kamay mo. Papalitan natin ang kulay. Ha? Gagawin natin kulay. Blue. Alam mo na! Kulay blue. Ito na. Yung tulong ulit ng mga kababayan natin. Para daw tuloy-tuloy yung inyong pagpapagamot mag-asawa. Kuya ha? Magbibilang ulit tayo. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,320 something. Ito na. Ito yung kukumpleto diyan sa tulong ng mga kababayan natin. Thank you po. Thank you po sa inyo. May pandagdag na ulit kami sa pagpapagamot po. Bukas po kasi babalik na kami ulit sa ospital ng asawa ko po. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nagbigay po ng tulong sa amin. Sana po marami po kayong matulungan katulad namin. Diyos na po ang mag-aano sa inyo. At saka po kay Kuya Benji po, maraming salamat po. Dahil siya po ang pinadala ng Panginoon para po tumulong sa mga katulad namin na nangangailangan po. Maraming salamat po. Kuya, okay ka lang dyan? Eto na ha. Yan, sa tulong ng mga kababayan natin, anak, nadagdagan yung inyong hawak na pera para doon sa tuloy-tuloy na pagpapagamot. But sana, alam ko, yung hinaharap nyo na pagkakagastusan, higit pa rin kung ano man yung natanggap nyo noon at ngayon. So, continue praying. Sana marami pa rin makapansin at makatulong sa inyong kalagayan. Ngayon naman, magte-thank you tayo dun sa totoong dahilan kaya may naibigay ulit ako sa inyo. Maraming salamat po. Account number 0839-200-5590-100 1125-500 6344-100 4653-200 7439-1000 4679-300 3582-200 at mula po dun sa ating anonymous sponsor number 2 sa binigyan po ng tulong ni ma'am 3,000 pesos. Account number 7382-500 at kay Ma'am Elsie. Ito. Maraming salamat po Ma'am Elsie. 7,226.70. Kaya may putal. Kaya may putal. So sila yung dahilan kaya meron akong naibigay ngayon sa inyo. Thank you po. Thank you po sa mga nagbigay. Sana po makatulong din po kayo sa katulad naming nangangailangan. Unang-unay kay God, maraming salamat. Opo. At sa lahat ng tumulong sa inyo mula noon hanggang ngayon.